Senator Risa, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Umaga po, Lakay. Magandang umaga po. Ayan, no? So, ang Good ganda morning, Sen. ng, Napaka-fresh niyo, Sen. Oo, ang ganda ng ngiti ni Senator Kayo rin Risa. po. Ayan, oo. Ayan, Senator Risa. Eto, tuloy ba ang impeachment trial? Yes! Ah, Ngayong araw, as we speak, nagpapatuloy po at buhay na buhay ang impeachment trial. Di tulad ng sinasabi ng iba. I mean, tingnan natin, nag-submit si VP Duterte ng kanyang formal answer ad cautelam. Tapos yung House prosecutors nag-submit ng kanilang answer dun sa formal reply ni VP. At pareho yon ginawa nila within yung ibinibigay na number of days ng Senate Rules on Impeachment. At any time hanggang ngayon, pwedeng mag-file ng anumang pleading ang parehong panig at yan ay titimbangin at dedesisyonan ng korte naming mga senator judges in plenary. Ayan, so kailan po ina-expect na magkakaroon po ng simula ng trial, Senator Ma'am? Magpapatuloy po yan, Lakay, inanunsyo ng presiding officer sa July 29. July 29. So yung kinabukasan ng opening of session at SONA sa July 28. So sa 2 linggo na lang. Although actually, pinaalalahanan ko nga si presiding officer na dahil nagpapatuloy ang trial ngayon, convene na ang korte, since 12:01 p.m. ng June 30 ay pwede na nilang pasumpain yung iba pang, yung mga 12 pang mga bagong senador bilang mga senator judges. Ayan, ang sabi po ng ating Senate President Chis Escudero ay parang may kukwestiyonin pa yata kung itutuloy ang trial dahil may nakaabang ng motion ang Senator Judge Bato de la Rosa na huwag pong matuloy ang trial, Senator Ma'am. Paano po iyan? Well, may nakaabang mang motion ng isang senator judge. Actually, kahit dun naman sa formal answer ni VP Duterte, may nakapaloob na motion to dismiss. And actually, yun yung proper na motion, di ba? Ginagawa ng either side ng defense or side ng prosecution. Pero kailangan mapresenta sa amin convened ng mga senator judges yung ganyang mga submissions para aming matimbang. And pagkatapos niyan, simulan na yung pagpresenta ng mga ebidensya at mga witnesses sa bawat article of impeachment. Para yun talaga ang pagbabasihan kasi namin ng aming individual na desisyon o boto pagdating ng sandali kung convict ba o acquit ba. Kahit hindi po umattend ang Vice President Sara sa trial, Senator Risa, Ma'am, tuloy po ang hearing, trial, pagdinig? Tuloy na tuloy po, Lakay. Of course, iimbitahin siya na dumalo. Pero kung hindi siya dadalo, itutuloy po namin yung trial. At yun na nga, pagbabatayan ng aming boto ng convict o acquit dun sa mga ebidensya at mga witnesses na ihaharap sa amin. Naku, speaking of boto, Senator Risa, Ma'am, abay yung dalawang kasamahan ninyo sa Senado, ayan, Senator Kiko, mukhang nandun na sa kabila. Ayan, ano po ba ang usapan niyo? Balita ko, may tampo daw kayo dahil dahil naalok ng committee chairmanship yung dalawang kasamahan ninyo, parang pumanig na dun sa kabila. Ano po masasabi yung Senator Risa? Opo. Nako, hindi po ako nagtatampo sa ganyang diba? mga bagay. Patuloy naman kaming nag-uusap ni na Senator Kiko at Senator Bam. And sa umaga ng July 28 talaga, ang bawat isa sa aming mga senador, kahit silang dalawang pinakamalapit sa akin, ay magdidesisyon kung saang bloke kami ng Senado magiging miyembro. So, mas maganda sa kanila po ninyo itanong kung eventually pag nagdesisyon sila kung ano yung kanilang dahilan. Pero ako basta patuloy na maninindigan, I can speak only for myself. Opo. At kahit sa sino pang
colleague, kahit pa sa dalawang ang pinakamalapit, di naman ako makapagsalita para sa kanilang lahat. Basta't kami po ay accountable at responsable sa desisyon na kukunin namin. At ang aking mga desisyon ngayong mga araw ay iaayon ko doon sa layunin na patuloy na palakasin ang oposisyon sa loob at sa labas ng Senado. Speaking of opposition, kayo po ba ay mananatiling minority floor leader dyan po sa Senado, Senator Risa, ma'am? Nako, yung mga usaping liderato sa Senado pati sa minority ay hindi naman desisyon ng iisa lamang. Yan ay magiging desisyon po ng Senado batay nga sa pag-oorganisa namin ng aming chamber umaga ng July 28. Kung sino ang mga boboto sa mananalong Senate President, sila yung magbubuo ng majority, and then yung iba ay usually nagbubuo ng minority, or sabi ko noon, kung hindi ako makasali either sa majority o sa minority, kung hindi ko sila mapipili, basta mananatili akong independent senator. So, kung sumama man ako, kung manatili man akong independent senator or kung sumama sa isang bloke, basta consistent dun sa nakikita kong tungkulin sa mga panahong ito na palakasin ang oposisyon. Senator Ontiveros, ma'am, yung tungkol naman po dito kay alias Rene, yun pong, opo. Kasi sabi po ni VP Sara, mayroon siyang naging pahayag na kasuhan din po kayo nitong si alias Rene, kasunod nga po nung pagbawi nitong si alias Rene sa kanyang akusasyon po yung tungkol dito kay Kibuloy, Pastor Kibuloy at sa pamilya Duterte. Ano po yung reaksyon nyo dito, Senator, ma'am? Well, karapatan ni numang mamamayan magkaso. Kahit sa amin na nagtatrabaho sa gobyerno. Kung ganyan ang payo ni VP Duterte sa kanya, at lalo na kung nag-execute ng affidavit si Michael Maurilio alias Rene, na tulad ng video niya ay puno ng kasinungalingan laban sa akin, laban lalo na sa mga ibang witnesses, no, laban sa staff ko at laban sa Senado, no, para sa akin yun yung implikasyon niyan. Di bubuksan niya ang sarili niya sa dagdag na charge ng perjury. Dagdag po dun sa cyber libel na final ko sa kanya at sa ilang mga vloggers kahapon. And actually, curious din ako kung paano na kita ni VP Duterte yung affidavit na yan bago pa man ilabas ni Michael Maurilio yung video niya. Ayan. May sinasabi po, Senator Risa, ma'am, na inalok nyo nga ba o binigay doon na 1 milyon para mag-testify against Pastor Kibuloy? Grabe, saan naman sa buong ugnayan namin noon may 1 milyong pisong ibinayad daw sa kanya. Kompleto yung mga resibo ko ng mga komunikasyon ni Michael Maurilio bago, habang at pagkatapos siya magtestigo sa Senado. Bago siya magtestigo, in fact, siya pa nga yung humingi ng pera sa opisina ko. Nagtanong siya at pinakita kong resibo nung kapihan sa Senado. Siya nga nagtanong kung may financial assistance na maibibigay yung opisina ko dahil gusto daw niyang bumili ng laptop noon. At malinaw na sinabi ng opisina ko na may polisiya kaming hindi magbigay ng financial assistance sa mga witnesses o potential witnesses. Tas ngayon, sasabihin niyang sinungalingan yan at alam niya yun. Kahapon po, ma'am, ay nakapag-file na nga po ba kayo ng cyber libel laban sa ilang vloggers? Saan po ito? Opo, kahapon. Sa korte po final o sa committee ng Senado? Ano yung Final po sa National Prosecution Service ng DOJ. So, dumiretso na po ako doon dahil ayon sa rules nila sa DOJ and PS, kapag ang kaso ay imbued with public interest, ay pwedeng sa kanila nang i-file. And malinaw po sa akin na public interest ang ni Michael Maurilio at nung sa tingin naming fake news channel na Pagtanggol Valiente na nag-upload ng video niya, at ang inaatake ng mga vloggers na ito ay hindi lang ako. Inaatake nila yung mga witnesses
na dati nang walang boses, gusto nilang nakawan ulit ng boses at patahimikin sila sa mga true stories ng pinagdusahan nila sa kamay ni Apollo Kibuloy at ng KOJC. Public interest yung case dahil inaatake din nila, pati yung staff ko sa Senate, inaatake nila yung Senate mismo, yung integridad ng Senate sa pagganap ng aming tungkuling investigasyon at pakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili. So, sa public interest case na ito ng cyber libel kina Michael Maurilio at yung mga vloggers na iyon, inihain ko na po sa DOJ Prosecution Service. Alright, tataabangan natin ang magiging action naman dyan ng DOJ. Pero sa ibang issue po, Senator Risa, ma'am, ano naman po ang inyong posisyon tungkol po dito sa e-gambling na alam naman po natin na talagang malaking problema natin ngayon dahil maraming mga kabataan ang nalululong sa sugal. Sugal talaga kasi yung iba nga Online gaming. nakakalungkot lang Lakay tsaka Sen, yung makakasakay ka ng TNVS, nakikita mo yung driver, naglalaro sila ng Ha? Talaga? tapos makikita mo maglo-load, 50, nauubos. Talaga? Senator ma'am. Oo. Kung yung bawat pamasahe na ibabayad ng pasahero, halos hindi pa tumatagal sa kamay o sa bulsa nung driver, dire-diretsong tumatawid dyan sa e-gambling platforms. Kaya dun sa inihain kong panukala para sa istriktong regulasyon ng online gambling, merong dong absolute ban sa link ng online gambling platforms dun sa mga e-wallets at saka mga super apps sa ating mga cellphone. Dahil sabi ko nga, ang cellphone po natin ay hindi yan casino. So hindi dapat tratuhin casino, di ba, ng mga online gambling companies. At hindi dapat magamit natin bilang casino ang ating mga cellphone. So isa po yun sa mga features ng inihain kong panukala. So ipapatawag niyo po ba ang mga telcos para makipag-cooperate dito sa inyong suggestion na bill, Senator Risa, ma'am? Yes po, Lakay. Kapag na-refer na po yung mga bills na ito sa kinaukulang komite at nagtakda na ng pagdinig yung magiging chair nun, talagang sisiguruhin ko o di kaya hihilingin na yon yung mga social media companies, yung mga online gambling companies, lalo na yung mga internet service providers at financial intermediaries ay maimbitahan din po. Ayan, Senator Risa, ma'am, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you. Thank you, Sen. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Thank you. Thank you you, po. Senator Risa Hontiveros.